Ako si Hiroshi Tanaka, 46 na taong gulang, ang punong ehekutibo ng isang medical technology na kumpanya sa Tokyo. Kada taon, dinadala ko ang aking pamilya at 4 na pamilya ng aking matataas na kasamahan sa trabaho para magbakasyon sa Europa. Ngayong taon, nagplano kami ng 12 araw, 5 gabi sa Paris, 4 na gabi sa Roma, at tatapusin sa 3 gabi sa Zurich. Lahat ay 5-star na hotel, hapunan sa mga Michelin star na restaurant araw-araw. Nasaan tayo, Tay? Tanong ni Sayuri. Maikli akong sumagot at nagbuntong hininga. Hindi ko inakala na sa buong buhay ko ay tutungtong ako sa Pilipinas. Sa aking pananaw, ang Pilipinas ay isang bansang pinupuntahan ng mga Hapon na nagtitipid mga beach na nakakainip, mga makasaysayang simbahan at mga street food na puno ng mikrobyo. Nabasa ko sa TripAdvisor na maraming Hapon ang nagkasakit ng pagtatae pagkatapos kumain ng isaw o taho. Parang nagbebenta sila ng kung ano, bulong ko. Habang naghihintay kami sa aming mga bagahe, binuksan ko ang aking telepono at sinuri ang mga email. Nag-abiso ang airline na kailangang ayusin ang eroplano nang hindi bababa sa 48 oras. Kailangan naming magpalipas ng gabi sa Maynila, agad kong tinawagan ang aking kalihim upang magreserba ng 5-star na hotel para sa aming lahat na pinakamalapit sa paliparan at mag-book ng pinakamaagang bagong tiket patungong Paris. Makalipas ang 3 minuto, sumagot ang kalihim, Ginoong Tanaka, puno po lahat ng 5-star na hotel malapit sa paliparan. May malaking convention po kasi. Ang natitira na lang po ay mga hotel sa lungsod at kailangan po nating bumiyahe ng halos 1.5 oras. Nagbuntong hininga ako ng malalim. Normal lang ang matinding traffic sa Maynila. Nabasa ko na ito ay kabilang sa mga lungsod na may pinakamabagal na daloy ng traffic sa mundo. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa loob ng sasakyan sa 42° na init. Sa huli, sumakay kami sa van ng hotel. Totoo nga ang matinding traffic. 3 lane pero mabagal ang usad, parang pagong. Tumingin ako sa labas at nakita ang mga motorsiklo na humaharurot sa pagitan ng mga sasakyan, mga nagtitinda ng loterya na naglalako habang nakahinto ang traffic at ang maitim na usok ng tambutso na kumakalat. Nagtakip ng ilong si Sayuri. Ang lakas ng amoy, aniya. Tumango ako. Ito ang Pilipinas. Marumi, mainit at magulo. Tumagal ang traffic ng halos 2 oras hanggang sa nakarating kami sa hotel, halos 3 AM na. Ang concierge ay nakangiti. Isa na naman. Nakapagsasalita siya ng kaunting Hapon. Maligayang pagdating, "Good morning po." Nagtaas ako ng kamay at kusang nagbigay ng bahagyang tango, ngiti. At pakiramdam ko ay kakaiba. Bakit ako gumagaya sa kanila? Hindi ko ito ginagawa sa Hapon. 4 na oras lang kaming nakatulog. Madaling araw, tumunog ang telepono. Nag-abiso ang airline na hindi pa tapos ang pagkukumpuni. Kailangan pang maghintay ng hindi bababa sa 24 oras. Gusto kong ibato ang telepono sa sobrang galit. Ang aming biyahe sa Europa ay nasisira na. Habang nag-aalmusal sa dining room ng hotel, nakita ko ang 3 pamilya pa na kasama namin. Mukha silang iritable lahat. Ang mga bata ay nagrereklamo dahil kulang sa tulog. Itinaas ko ang aking kamay. Kailangan nating maghanap ng solusyon. Tatawagan ko ang embahador ng Hapon upang humingi ng tulong na mapalipad tayo sa Paris ngayon din. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ngunit noong sandaling iyon, hindi ko alam na sa loob lang ng ilang oras, kakanselahin ko ang buong biyahe sa Europa at magre-reserba ng 2,000 tiket para bumalik dito. Nagsimula ang lahat sa matamis na amoy ng suman at mangga na nagmumula sa kariton sa gilid ng kalye noong gabing matindi ang traffic at muntik na akong sumabog sa sobrang inis. Ngunit kailangan kong ikuwento iyon sa susunod na bahagi. Pagkatapos ng almusal, dumiretso ako sa opisina ng hotel manager. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaasul na suit ang nagbigay ng malawak na ngiti at bahagyang yumuko. "Kumusta po, Ginoong Tanaka? Ano po ang maitutulong ko?" Ang linaw ng Hapon niya. Nagulat ako. Sinabi ko sa kanya ng diretsyo na gusto naming umalis dito sa lalong madaling panahon. Humingi ako ng limousine papunta sa paliparan ngayon at tulungan kaming makipag-ugnayan sa airline. Tumango siya ng maraming beses. Naiintindihan ko po. Ngunit ang lahat ng sasakyan ay stuck sa traffic ngayon. Kung pupunta kayo sa paliparan, tiyak na aabutin kayo ng 3 oras. 3 oras? Muntik na akong sumigaw. Pabayaan ninyo kaming maghintay sa mainit na otel na ito?
Ngumiti siyang muli. At sa pagkakataong ito, ngiting may pag-unawa. May iminumungkahi ako. Malapit lang sa hotel, mayroong merkado ng Riles sa gabi. Malamig at maraming masarap na pagkain. Magpapadala ako ng golf cart para ihatid kayo ng libre. Tiyak na magugustuhan ito ng mga bata. Bukas ng umaga, sigurado akong luluwag na ang traffic. Sana ay tumanggi ako, ngunit mahina akong hinawakan ni Sayuri sa braso. Tingnan na lang natin, mahal. Kailangan din nating maghintay bukas. Nagbuntong hininga ako ng malalim, talo sa aking asawa. Dinala kami ng golf cart sa isang maliit na eskinita. Kumikinang ang mga palamuting ilaw na kulay orange at ang amoy ng usok ng pag-iihaw ay tumama sa aking ilong. Kumunot ang noo ko. Ang ganitong uri ng amoy ay makikita lang sa maliliit na pista sa Hapon, ngunit dito, punong-puno ang kalye. Mas malaki ang merkado ng Riles kaysa sa inaasahan ko. Ang lumang railroad track ay sarado, wala nang mga tren na dumadaan, at naging isang mahabang daanan. Ang magkabilang gilid ay punong-puno ng mga stall. Masikip ang tao pero hindi nagsisiksikan. Lahat ay naglalakad ng dahan-dahan, nakangiti sa isa't isa. Ang mga bata namin ay nasasabik at nakalimutan na ang antok. Naglakad ako sa unahan, sinusubukang maghanap ng upuan sa isang air-conditioned na restaurant, ngunit wala. Mayroon lang mga pulang plastik na mesa at kahoy na bangko. Itinuro ni Takashi. Ang aking kasamahan, ang isang stall. Tingnan mo iyon, Hiroshi, suman at mangga. Ang chalk na sulat ay kulay pink. Ang golden yellow na mangga ay nakahanay ng maganda. Sa tabi nito ay may makapal na gata sa isang maliit na kaldero. Umiling ako, huwag tayong mag-aksaya, baka magtae tayong lahat. Ngunit ang aking 10 taong gulang na anak na babae, si Yu, ay tumakbo at tumayo sa harap ng stall. Tay, ang bango. Pwede bang tikman? Hindi kailanman nagreklamo si Yu ng ganito sa bahay. Lumambot ang puso ko. Sige na, isang piraso lang. Ang nagtitinda, isang babaeng nakangiti ng malapad, ay naglagay ng mainit na suman sa dahon ng saging, hiwain ang hinog at matamis na mangga ng manipis, binuhusan ng maalat at malinamnam na gata, at sinabuyan ng toasted sesame seeds. Tinitigan ko ito ng may pagdududa, ngunit kinagat ni Yu ang unang subo. Lumaki ang kanyang mata. Ang pinakamasarap sa mundo. Tay, ngumiti ako ng pilit. Pakiusap, tay, subukan mo. Hindi maanghang, hindi masyadong matamis. Tamang-tama lang, aniya. Nag-alinlangan ako, ngunit hindi ko na matiis ang matamis na amoy. Sumubo ako ng maliit na kagat. Sa sandaling iyon, ang lahat sa aking isip ay huminto. Ang tamis ng hinog na mangga ay sapat lang. Ang alat at linamnam ng gata, ang pagiging malagkit ng suman na niluto sa gata, at ang banayad na aroma ng toasted sesame. Hindi lang ito lasa. Pakiramdam ko ay may bumabalot sa akin mula sa loob. Sumubo ako ng pangalawa, pangatlo, nang hindi ko namamalayan. Ang nagtitinda ay tumawa ng mahina. Masarap ba? Tumango ako ng walang imik. Tiningnan ako ni Sayuri at tumawa. Hiroshi, namumula ka na. Ang buong grupo ay nagsimulang umorder. Inihaw na manok, pork barbecue, suman at mangga na hindi masyadong maalat at malamig na fresh orange juice. Nakakain ako ng 2 plato at umupo upang pagmasdan ang mga tao sa paligid ko. May isang pamilyang Pilipino na nakaupo sa katabing mesa, magulang at 2 anak. Ang bunso ay naghulog ng suman at mangga sa sahig at umiyak ng malakas. Hindi pinagalitan ng ina ang bata. Dinampot niya ang natitirang suman sa sarili niyang plato at ibinigay sa anak pagkatapos ay ngumiti sa nagtitinda. Ang babae ay nagbigay ng bagong subo nang hindi naniningil. Tinitigan ko ang eksenang iyon at nakaramdam ako ng kakaiba sa aking dibdib. Sa Tokyo, kung ginawa iyon ng anak ko, sasabihin kong aksaya iyon at mag-order ako ng bago. Ngunit dito, walang tumingin dito bilang aksaya. Mayroon lang mga ngiti. Noong gabing iyon, kumain kami hanggang sa magsara ang palengke. Ang mga bata ay natulog sa kandungan ng kanilang mga magulang. Binuhat ko si Yu papasok sa golf cart. Ang amoy ng suman at mangga ay nananatili pa rin sa aking ilong. Pauwi sa hotel, binuksan ko ang aking telepono. Nakita ko ang mensahe mula sa aking kalihim. Ginoong Tanaka, may airline po na nag-aalok ng business class na ticket sa Paris bukas ng umaga. Mas mahal ng kaunti, pero tiyak na makakarating na po kayo. Tinitigan ko ang mensahe ng matagal.
Pagkatapos ay tumingin kay Yu na natutulog. Gumagalaw ang bibig na parang ngumunguya pa rin ng suman at mangga. Nag-type ako ng sagot. Ikansela ang lahat ng tiket sa Europa. Magreserba ng tiket pabalik dito para sa amin sa loob ng 4 na araw. At pakicheck kung bukas araw-araw ang merkado ng Riles. Sumagot ang kalihim na may 3 exclamation mark. Ginoong Tanaka, sigurado po ba kayo? Ngumiti ako sa screen at nag-type ng maikling sagot. Pinakasiguro sa loob ng 10 taon. Noong gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon. Sa aking panaginip, nakita ko ang mga punong-puno ng golden yellow na mangga at 2,000 batang Hapon na tumatakbo sa ilalim ng mga puno, nakangiti ng malapad tulad ni Yu. Ngunit nagsisimula pa lang ang lahat. Dahil bukas, malalaman ko na ang suman at mangga na iyon ay hindi lang pagkain, ito ay isang gamot sa puso na hindi ko alam na kailangan ko. Araw 2. Ang lihim ng ngiti. Bagong umaga sa Maynila, sumikat ang araw sa lace curtain ng otel. Nagising ako bago mag 6 a.m. Hindi pa maingay ang traffic, ngunit ang amoy ng suman at mangga mula kagabi ay nanatili pa rin sa aking alaala. Binuksan ko ang line group ng biyahe at nagpadala ng isang mensahe. Huwag na tayong magmadali sa paliparan ngayon. Mananatili tayo rito ng 4 na araw pa. Kung may gustong umuwi sa Europa, maaari na. Ngunit mananatili ako rito. Pagkatapos ng 3 minuto, sumabog ang mga mensahe. Takashi, Hiroshi, nababaliw ka na ba? Kenji, may board meeting tayo bukas. Sayuri, gusto ko pang kumain ng suman at mangga. Yehey, ang galing ni Tay. Sa huli ang 20 katao ay nagkaisa na manatili. Tumawa ako ng malakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kinansel ako ang isang board meeting ng walang pagsisisi. Alas 8 a.m., tinawagan ko ang kalihim sa Tokyo. Kinansel ako ang lahat ng tiket patungong Paris at nagreserba ng parehong otel sa loob ng 4 na gabi. Sinabi ko sa board na bigla akong nagkasakit. Nagtanong ang kalihim na nanginginig ang boses. Ano po ang sakit ninyo? Sumagot ako nang hindi nag-iisip. May sakit akong suman at mangga. Natahimik ang linya sa loob ng 3 segundo. At pagkatapos ay bumulalas ng tawa. Alas 9 a.m. Sumakay kami sa van ng otel palabas ng lungsod. Hiniling ko sa driver na huminto muna kami sa isang palengke. Gusto kong makita kung saan nanggagaling ang golden yellow na mangga na iyon. Sa palengke ng Quiapo, ang amoy ng asin na isda, putik at dahon ng pandan ay naghahalo. Sumisigaw ang mga nagtitinda, ngunit lahat ay nakangiti. Dumiretso ako sa stall ng mangga. Ang parehong nagtitinda mula kagabi ay nagbigay ng tango, ngiti. Bumalik na naman kayo, Kuya Hapon? Ako ay kusang nagbigay ng bahagyang tango, ngiti at nagtanong sa halo-halong Ingles at Hapon saan galing ang matatamis na mangga. Itinuro ng nagtitinda ang isang lumang pickup truck. Galing sa bukid sa Pampanga po. Kakapitas lang kahapon. Ang tamis at bango. Walang spray. Bumili ako ng 10 kilogram. Binalot ito ng nagtitinda sa dahon ng saging ng libre at inabot ang isang maliit na mangga kay Yu. Libre po iyan, ate. Kinuha ni Yu ang mangga gamit ang 2 kamay, kinagat ang unang subo at sumigaw. Mas matamis pa kaysa sa Hapon. Nakatayo ako roon, pinapanood ang eksenang iyon at nakaramdam ako ng mainit na bukol sa aking lalamunan. Pauwi, traffic na naman, ngunit hindi ako nagreklamo. Binuksan ko ang bintana at hinayaang pumasok ang amoy ng tambutso na hinaluan ng amoy ng pandan. Ang mga bata ay umaawit ng mga kantang Hapon sa sasakyan. Nagpadala si Sayuri ng line sa kanyang kaibigan sa Tokyo. Tanghali nakabalik kami sa hotel. Binuksan ko ang aking laptop at pumunta sa website ng airline. Nagtype ako ng search para sa ruta ng Tokyo-Maynila. Nakita ko ang presyo ng round trip na ticket, mas mura kaysa sa Hapon. Hininto ko ang aking daliri at naisip ang aking mga kasamahan sa Tokyo, ang mga taong nagrereklamo araw-araw dahil sa stress, ang mga taong umiinom ng sleeping pills gabi-gabi, ang mga taong hindi pa nakakakita ng ngiti ng kanilang mga anak. Binuksan ko ang line group ng kumpanya at nagpadala ng voice message na tumagal ng 3 minuto. Makinig kayong lahat. Nasa Maynila ako, kumakain ng suman at mangga at pakiramdam ko ay ipinanganak akong muli. Sa susunod na taon, hindi na tayo pupunta sa Europa. Dadalhin natin ang lahat ng empleyado sa Maynila para kumain ng suman at mangga ng magkasama. Kung sinong gustong sumama, itaas ang kamay. Pagkatapos ng 1 minuto,
1,847 ang nagtaas ng kamay mula sa kabuuang 1,852 na empleyado. Tumawa ako hanggang sa lumuha at nag-book ng 2,000 advance ticket para sa direct flight na Tokyo-Maynila sa Abril sa susunod na taon. Alas 3 p.m., dinala ko ang buong grupo sa isang maliit na massage parlor malapit sa hotel. Nakasulat sa sign ang Hilot Panggamot P300%. Naisip ko, sa Tokyo, 10,000 pesos ang isang oras. Dito, 300 pesos. Pagkatapos ng hilot, lumabas ang lahat na parang lumulutang ang kanilang mga paa. Nanginginig ang boses ni Takashi. Hiroshi, nakalimutan ko na may balikat pala ako. Noong gabing iyon, bumalik kami sa merkado ng Riles. Order kami ng 10 plato ng suman at mangga. Ang nagtitinda ay nagbigay ng tango, ngiti hanggang sa yumuko. Naubusan po ng mangga ngayon, pero bukas, may bago na. Ngumiti ako at nagtanong, Ate, dadalhin ko ang 2,000 kaibigan ko. Sapat ba ang mangga ninyo? Ngumiti ang babae ng malawak. Siyempre, kung hindi sapat ang mangga, magtatanim ako ng bago. Noong gabing iyon, nakatayo ako sa harap ng stall, tinitingnan ang pink na ilaw na nakasulat ang suman at mangga. Ang malamig na hangin ay humihip ng mahina. Ang amoy ng gata ay kumalat sa hangin. Kinuha ko ang aking telepono at kinuhanan ng litrato. Pagkatapos ay ipinadala sa aking ina sa Tokyo na may caption, Inay, nahanap ko na po ang pinakamahusay na gamot sa mundo. 40 punta lang po ang isang plato. Sumagot ang aking ina ng sticker ng tawa. At pagkatapos ay may mensahe. Mag-book ka rin ng ticket para sa akin. Gusto kong subukan. Ngumiti ako at nag-type ng sagot. Nakabook na po, parehong flight ng 2,000 iba pa. Noong gabing iyon, bago matulog, binuksan ko ang bintana ng hotel at tumingin sa labas. Nakita ko ang mahabang pila ng traffic. Ang mga pulang ilaw ay nakahanay na parang isang ilog. Dati, kinasusuklaman ko ang traffic, ngunit ngayong gabi, nakikita ko itong kakatwang maganda. Dahil sa traffic na iyon, may mga taong nagmamadaling umuwi upang yakapin ang kanilang mga anak. May mga taong nagmamadali sa palengke upang bumili ng regalo para sa kanilang ina. May mga taong nagmamadaling makita ang kanilang minamahal. Isinara ko ang bintana, humiga sa kama, at naisip ang sinabi ng nagtitinda ng suman at mangga. Kung hindi sapat ang mangga, magtatanim ako ng bago. Pumikit ako at nangarap na sa susunod na taon, ang merkado ng Riles ay mapupuno ng 2,000 Hapon na nakahanay upang bumili ng suman at mangga. Nakangiti ng malapad at nagbibigay ng tango. Ngiti sa nagtitinda ng sabay-sabay. Nagising ako ng may ngiti at alam ko na ang dating Hiroshi Tanaka na nagrereklamo sa traffic ay namatay kagabi nang kinain niya ang huling subo ng suman at mangga. At ang bagong ako ay ipinanganak at handang manatili rito ng matagal. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Dahil bukas, malalaman ko na ang suman at mangga ay hindi lang nagpagaling sa akin kundi magpapagaling sa buong kumpanya. Araw 3. Ulan at halo-halo. Sa ikatlong araw sa Maynila, nagising ako dahil sa malakas na tunog ng ulan sa bubong ng otel. Madilim ang langit, parang guguho ang mundo. Ayon sa weather forecast, malakas ang ulan sa buong araw. Nagtipon kami sa lobby. Lahat ay mukhang nababato. Ang mga bata ay nagrereklamo. Sabi ni Takashi na may mahinang boses. Kailangan nating manatili sa otel buong araw, Hiroshi. Saan pa tayo pupunta sa ulan na ito? Akala ko ay sang-ayon ako. Ngunit ang parehong concierge ay lumapit na may 10 asul na payong. Sa ganitong ulan, kailangan nating pumunta sa pamilihang lutang sa Navotas. Nakakatuwa roon, aniya. Mag-aayos ako ng van para mabilis kayong makarating. Ang floating market. Nakita ko sa mga aklat panturismo, ang maliliit na bangka ay nagbebenta ng mga bagay-bagay, mukhang marumi at mapanganib. Umiling ako. Hindi, salamat. Ngunit tumakbo si Yu at hinila ang braso ko. Tay, sige na. Gusto kong sumakay sa bangka. Sa huli, sumakay kami sa van. Mahina pa rin ang ulan, madulas ang kalsada at mas matindi ang traffic. Nagsimula na naman akong mainis. Tingnan mo, mas matindi ang traffic pag umuulan. Tumigil ang sasakyan sa harap ng pamilihang lutang. Ngumiti ang driver. Maglakad na lang po kayo ng kaunti. Mas maganda po ang palengke kapag umuulan. Bumaba kami ng sasakyan. Ang laki ng patak ng ulan. Parang bola ng pingpong, ngunit ang mga staff ng palengke ay nag-abot sa amin ng libreng raincoat kulay pink at maliwanag. Natawa ang mga bata nang isuot nila ito.
Naglakad kami sa kahoy na daanan. Ang magkabilang gilid ay mga lumang bahay na kahoy. Sa ilalim ng bahay, nakahanay ang mahahabang bangka. Ang mga nagtitinda ay sumasagwan palapit, sumisigaw ng may ngiti. Mainit na suman at mangga po. Nagulat ako. Kahit sa floating market, may suman at mangga. Isang ate ang sumagwan palapit at nag-abot ng plato. Katatapos lang po lutuin. Sariwang-sariwang gata, kinayod lang kaninang umaga. Umuulan pa rin. Ngunit ang amoy ng gata ay kumalat. Natalo ang amoy ng ulan. Humingi si Yu at lumambot na naman ang puso ko. Umupo kami sa basang kahoy na patio na mabilis namang natuyo. Naglagay ang ate ng mainit na suman sa dahon ng saging, sariwang yellow na mangga, binuhusan ng makapal na gata at sinabuyan ng crispy toasted sesame. Ang tunog ng ulan sa bubong na yero ay naging musika. Kinagat ko ang unang subo. Mainit, namanhid ang dila ko, ngunit balanse ang tamis, alat at linamnam parang isang mainit na yakap sa gitna ng ulan. Pumikit si Sayuri. Hiroshi, parang noong bata pa tayo sa bahay ng lola ko. Tumahimik ako dahil ganoon din ang nararamdaman ko. Parang noong bata ako na nagluto ang lola ko ng malagkit na kanin noong umuulan. Ngunit sa Tokyo, matagal na akong walang oras para dito. Habang kumakain, isang batang lalaking Pilipino na nasa 10 taong gulang ang nakatayo, nakatingin sa amin mula sa isang maliit na bangka. May hawak na tasa ng suman at mangga. Kinawayan ko ang bata. Sumagwan siya palapit. Inabot ko ang P100 peso. Kumain tayo ng magkasama. Nagbigay ng tango, ngiti ang bata at ngumiti ng malawak. Salamat po tito. Tinawag niya akong tito. Tumawa ako ng malakas. Sabay kaming kumain ng 4. Lalo pang lumakas ang ulan, ngunit walang gustong umalis. Ikinuwento ng bata na tumutulong siya sa kanyang ina na magbenta araw-araw, nag-aaral sa umaga at sumasagwan ng bangka sa gabi. Gusto ko pong maging doktor para gamutin ang mga may sakit. Tiningnan ko ang bata at naisip ang sarili kong anak na babae. Nagtanong si Yu, ilang oras ka dapat magising? 4 AM po, sagot niya. Namangha si Yu, ako rin. Nagsimulang humina ang ulan. Naglakad kami at nakakita ng isang floating coffee shop. Ang may-ari ay isang matandang babae na nagbebenta ng tradisyonal na kape, 10 lang ang isang tasa. Order ako ng 20 tasa. Ngumiti ang lola. Umuulan ngayon, kakaunti ang mga customer. Natutuwa ako na may mga Hapon na dumating. Umupo kami at humigop ng mainit na kape. Pinapanood ang ulan na dahan-dahang huminto. Nagsimulang lumiwanag ang langit. Isang bahaghari ang tumawid sa palengke. Kinuhanan ni Takashi ng litrato at ipinadala sa line ng kumpanya na may caption, "Maganda ang lugar na ito, kahit umuulan." Umabot sa 1,000 ang like sa loob ng 10 minuto. Noong gabing iyon, sumakay kami sa mahabang bangka pabalik. Ang malamig na hangin ay humihip sa aking mukha. Niyakap ko si Yu na natutulog sa aking mga braso. Gumagalaw pa rin ang kanyang bibig, parang ngumunguya ng suman at mangga sa panaginip. Tiningnan ko ang ilog Pasig. Ang tubig ay kulay kape at maputik, ngunit sinasalamin nito ang sinag ng araw bilang ginto. Dati, inakala kong marumi ang tubig, ngunit ngayon, nakikita ko itong maganda. Noong gabing iyon, tinawagan ko ang aking ina sa Tokyo. Nay, nahanap ko na po ang lugar kung saan masaya ako kahit umuulan. Tumawa siya. Kung gayon, mag-book ako ng ticket bukas na. Ngumiti ako at nag-type ng mensahe sa line group ng kumpanya. Bukas ng umaga, dadalhin ko kayong lahat sa pamilihang lutang sa Navotas. Ayos lang kung umuulan. Mayroon tayong 2,000 pink na payong na naghihintay. Kinaumagahan, hindi na umulan, ngunit alam ko na kahit umulan pa sa buong araw, pupunta ako. Dahil dito, hindi ginagawang basa ng ulan ng lahat, ginagawa nitong mas malinis ang aking puso kaysa dati. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil bukas, malalaman ko na ang suman at mangga sa ulan ay hindi lang nagpagaling sa akin, kundi magpapagaling sa taong malapit ng mamatay dahil sa stress at iyon ay ako. Araw 4. Ang basilikang panggamot. Sa ika-4 na araw, nagising ako na masakit ang ulo. Hindi dahil sa sikat ng araw o ingay ng traffic, kundi dahil sa matinding bangungot na sumasalot sa akin sa loob ng maraming taon. Sa panaginip, nakatayo ako sa rooftop ng 60 palapag na gusali ng aming kumpanya. Malakas ang hangin ng Tokyo. Ang mga tao sa ibaba ay parang maliliit na langgam. Hahakbang na ako sa gilid nang tumunog ang telepono. Ginoong Tanaka,
Napostpone po ulit ang board meeting. Nagising akong pawis na pawis. Alas, 4:30 AM na. Mahimbing ang tulog ni Sayuri sa tabi ko. Tumayo ako ng tahimik, lumabas sa balcony at tiningnan ang mga ilaw ng Maynila na hindi pa namamatay. Nakaramdam ako ng mabigat na bato sa aking dibdib. Hindi ko kailanman sinabi kaninuman, kahit sa aking asawa, na sa loob ng huling 3 taon, umiinom ako ng sleeping pills gabi-gabi, anti-stress pills tuwing umaga, at nag-isip na tapusin ang aking buhay ng higit sa 10 beses. Sa Tokyo, ako ay isang matagumpay na CEO, 8 digit ang suweldo, 3 palapag na bahay sa Shibuya at bagong Benz kada 2 taon. Ngunit gabi-gabi, pumipikit ako at nakikita lang ang mga numero, kita at lugi, pagbagsak ng stock at mukha ng mga empleyadong tinanggal sa trabaho. Noong umagang iyon, nagdesisyon akong hindi sabihin kaninuman. Nagpadala lang ako ng mensahe sa family group. Gusto kong mag-isa ngayon. Hahabol ako sa inyo mamayang tanghali. Tumawag ako ng taxi at sinabi sa driver, pakihatid po ako sa Quiapo Church. Hindi ko alam kung bakit iyon ang pinili ko, baka gusto ko lang ng katahimikan o baka hindi. Humaharurot ang taxi sa kalsada. Mahina ang tugtog ng classic na Filipino folk song sa radyo. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang mga taga Maynila na nagmamadali, ngunit lahat ay nakangiti. Nagtanong ako sa driver, bakit nakangiti ang lahat kahit matindi ang traffic? Tumawa ang driver. Kasi po, pag ngumiti, gumagaan ang buhay sir. May traffic man o wala, ngiti lang po, tumahimik ako. Simpleng sagot, ngunit parang sampal sa mukha. Nakarating kami sa Quiapo Church alas 9 AM. Hindi pa ganoon karami ang turista. Hinubad ko ang aking sapatos at naglakad ng walang sapin sa paa sa malamig na marmol na sahig. Tinitigan ko ang Black Nazarene, isang itim na imahen na nakakaakit ng libo-libong deboto. Tumayo ako ng matagal at nakaramdam ako ng pag-agos ng luha. Nagbigay ako ng tango, ngiti at nagsalita sa aking isip. Kung ako ay muling isisilang, sana ay maging isang ordinaryong tao ako na hindi kailangang pasanin ang mundo sa aking balikat. Sa sandaling iyon, isang maliit na batang lalaki na nagtitinda ng bulaklak ang lumapit sa akin. Magdasal po kayo tito, 10 po ang isang bulaklak. Kinuha ko ang bulaklak at nagbayad ng 20 put, ngumiti ng malawak ang bata. Ang dami po ng binigay niyo tito, 2 bulaklak po para sa inyo. Tumawa ako ng malakas, kaya tumingin sa akin ang mga tao sa paligid. Nagsindi ako ng insenso at umupo sa harap ng Black Nazarene. Pumikit ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko naisip ang trabaho. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natulog. Nagising ako dahil sa tunog ng telepono. Tumawag si Sayuri na umiiyak. Hiroshi! Si Takashi, nahimatay siya. Nasa Philippine General Hospital siya. Sabi ng doktor, sobrang stress. Muntik ng ma-heart attack. Nagulat ako. Nanginig ang aking kamay. Agad akong tumawag ng taxi papunta sa ospital. Habang nasa biyahe, binuksan ko ang line ng kumpanya. Nakita ko ang mensahe ni Takashi kagabi. Hiroshi, salamat sa pagdadala sa akin dito. Ngayon ko lang nalaman na matagal ko nang nakalimutan ang ngumiti. Pag uwi ko bukas, magre-resign ako. Gusto kong magbukas ng suman at manga shop sa Tokyo. Umiyak ako habang nasa taxi na tumatakbo sa gitna ng traffic. Nakarating ako sa ospital. Si Takashi ay nasa ICU. Niyakap ako ni Sayuri at umiyak. Sabi ng doktor, kung mas matagal pa raw ng 10 minuto, baka hindi na siya nakaligtas. Tumayo ako at tiningnan ang kaibigan ko sa salamin. Pakiramdam ko ay tinitingnan ko ang sarili ko. Lumapit ang isang nurse at nagtanong, kamag-anak po ba? Tumango ako. Ngumiti siya. Huwag po kayong mag-alala. Gising na po ang pasyente. Sabi niya, gusto niyang kumain ng suman at mangga. Tumawa ako habang umiiyak. Noong hapong iyon, dinala ko ang buong grupo sa ospital. Bumili kami ng 10 plato ng suman at mangga mula sa pamilihang lutang. Nagtanong ang nagtitinda, para sa may sakit po ba? Tumango ako. Nagdagdag siya ng libreng suman. Sabihin niyo po, gumaling siya agad. Kinain ni Takashi ang unang subo ng suman at mangga at umiyak. Hiroshi, ito. Ito ang pinakamahusay na gamot. Niyakap ko ang aking kaibigan at bumulong. Bukas, hahanapin natin ang resipe ng mangga sa Pampanga. Magtatanim tayo ng puno ng mangga ng magkasama. Ang una ay tatawagin nating Takashi. Tumawa ang lahat sa silid. Ngumiti ang nurse. Pumasok ang doktor.
Mabilis gumaling ang pasyente. Pwede na siyang lumipat sa regular na kwarto bukas. Nagbigay ako ng tango, ngiti sa doktor. Sumagot siya at nagsabi, "Dito, hindi lang po ang katawan ang ginagamot namin, kundi pati ang puso." Noong gabing iyon, tinawagan ko ang board ng kumpanya. Nag-video call ako mula sa ospital. Makinig kayong lahat. Sa susunod na taon, dadalhin natin ang 2,000 empleyado sa Maynila. Hindi para magbakasyon, kundi para magpagaling ng puso. Kung sino ang ayaw sumama, maaari nang mag-resign. Tumahimik ang board at pagkatapos ay lahat ay nagtaas ng kamay bilang pagsang-ayon. Ibinalik ko ang tawag at tiningnan si Takashi na natutulog at nakangiti. Alam ko na hindi lang si Takashi ang ginamot ng suman at mangga, kundi ang buong kumpanya at marahil ang buong Hapon. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil bukas, pupunta kami sa bukid ng mangga sa Pampanga at malalaman ko kung paanong ang isang puno ng mangga ay maaaring magbago ng buhay ng isang buong bansa. Araw 5. Ang pag-aalaga ng puno. Alas 5 AM. 2 van ang umalis sa Maynila. Ang 20 sa amin ay tahimik. Walang nag-uusap tungkol sa trabaho. Walang nag-check ng email. Mayroon lang mahinang paghinga at banayad na amoy ng ulan na natitira. Nagmaneho ako sa unahan. Sa tabi ko nakaupo si Takashi. Nakakalabas lang sa ospital kahapon. Maputla pa ang mukha niya, pero maliwanag ang kanyang mata. May hawak siyang kahon ng suman at mangga na ibinigay ng ate sa pamilihang lutang bago kami umalis. Sabi niya, kainin daw namin kapag traffic para hindi mainis. Walang traffic sa highway papuntang Pampanga. Nagpatugtog ako ng mahinang Filipino folk song na pinatugtog ng driver kahapon. Nagsimulang gumalaw ang lahat sa sasakyan. Sumunod si Yu sa kanta. Tumawa si Sayuri hanggang sa lumuha. Alas 9 AM, pumasok ang van sa Hacienda Mangga 9,000 hectare na bukid ng mangga. Ang may-ari ng bukid, si Lolo Fidel, ay nasa 70s na. Pero tuwid ang tindig parang puno ng mangga. Nagbigay siya ng tango, ngiti sa amin. Nakangiti ng malapad hanggang sa makita ang kanyang gilagid. Maligayang pagdating po mga kuya Hapon. Ngayon, magtatanim tayo ng puno ng mangga, aniya. Naglakad si Lolo Fidel papasok sa bukid. Ang mga puno ng mangga ay nakahanay, matataas at malalaki. Ang berdeng dahon ay matindi, kaibahan sa asul na kalangitan. Ang hangin ay humihip ng mahina. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng amoy ng dahon ng mangga. Tumigil siya sa isang inihandang bahagi ng lupa. May 20 butas na nakahukay na. Sa tabi nito ay may mga punla ng mangga na nakahanay. P100,000 po ang isang punla. Pero kung kayo ang magtatanim, 50,000 pesos na lang. At libre ang ani sa unang taon, aniya. Ngumiti ako. Kami ang magtatanim, Lolo. At bibilhin na namin ang lahat 2,000 punla. Namangha si Lolo. Pagkatapos ay tumawa ng malakas. 2,000 punla? Saan ninyo itatanim lahat? Sumagot ako. Sa susunod na taon, may mga Hapon na darating upang magtanim pa. Magtatayo tayo ng Filipino-Japanese mango farm dito. Nagbigay si Lolo ng tango. Ngiti, namumula ang kanyang mata. Sinimulan namin ang pagtatanim. Ako ang una. Tinuruan ako ni Lolo kung paano hukayin ang butas ng kalahating metro ang lalim, maglagay ng pataba, at dahan-dahang ilagay ang punla. Takip ang lupa, diligin. Ang lupa ay dumikit sa aking kamay. Ang pawis ay umagos. Ngunit nakangiti ako ng malapad. Nagtanim si Takashi ng pangalawang puno. Pinangalanan niya itong bagong buhay at bumulong sa puno. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Nasiyahan ang mga bata sa pagtatanim. Pinangalanan ni Yu ang kanyang puno na Yu, kaibigan ng Pilipinas, at diniligan ito hanggang sa maging putik ang lupa. Nagtanim si Sayuri ng pang-apat na puno. Umiyak siya ng mahina. Ang pangalan nito ay Inay. Salamat sa pagpapaulit sa aking pagiging bata, aniya. Nakatayo si Lolo Fidel, pinapanood kami, at nagsalita na nanginginig ang boses. 50 taon na akong nagbubukid, pero hindi ko pa nakita ang taong umiiyak habang nagtatanim ng may ngiti. Tanghali, dinala kami ni Lolo sa ilalim ng puno ng mangga para kumain. Suman at mangga na galing mismo sa bukid. Ang tamis at bango ay nagpatahimik sa lahat. Nagtanong ako kay Lolo, Lolo, kung 2,000 punla ang itatanim, ilang tao ang kailangan? Nag-isip sandali si Lolo. 10 lang po, sapat na. Pero kung mag-export tayo sa Hapon, kailangan natin ng packing house,
cold storage at GA certification. Tumango ako. Ako ang mag-invest sa lahat. Basta tulungan ninyo akong alagaan. Nagbigay ng tango, ngiti si Lolo, umiiyak. Dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Hindi ko inakala na ang bukid ng mangga ay makakatulong sa mga Hapon. Alas 3 p.m., nagtipon kami sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Binuksan ko ang aking laptop at nag-video call sa board ng kumpanya. Ang larawan ko ay naka-t-shirt na may putik. Sa likod ay mga puno ng mangga. Nakikita ba ninyo? Ito ang kinabukasan ng ating kumpanya. Sa susunod na taon, ititigil natin ang board meeting sa Tokyo. Magmi-meeting tayo rito, sa ilalim ng puno ng mangga, at suman at mangga ang ating pananghalian. Tumahimik ang board, at pagkatapos ay malakas na pumalakpak. Isinara ko ang laptop at sinabi kay Lolo, "Lolo, sa susunod na taon, dadalhin namin ang 2,000 tao. Pakiayos po ng matutuluyan." Tumawa si Lolo. "Magtatayo ako ng bahay kubo. P100 po ang isang gabi. Libre ang suman at mangga." Noong gabing iyon, sumakay kami pabalik sa Maynila. Lahat ay tulog maliban sa akin. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang berdeng rice field, nakita ko ang mga kalabaw na kumakain ng damo, nakita ko ang mga bata na naghahabulan ng mga tutubi. Nagbigay ako ng tango, ngiti sa nakita ko at nagsalita sa aking isip. Salamat sa pagpapaalam sa akin na ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga numero. Noong gabing iyon, tinawagan ko ang aking ina. "Nay, bumili po ako ng bukid ng mangga. Sa susunod na taon, magtanim po tayo ng puno ng magkasama." Umiyak ang aking ina. "Anak, matagal ko na itong hinintay." Bago matulog, binuksan ko ang line group ng kumpanya at ipinadala ang larawan ng mga puno ng mangga na tinanim namin. Caption: ang unang puno ay si Takashi, ang pangalawa ay si Yu, ang pangatlo ay si Sayuri, ang pang-apat ay si Inay, ang panlima ay lahat ng nasa kumpanya. Caption: sa susunod na taon, darating tayo upang magtanim ng puno na may sariling pangalan sa ilalim ng puno ng mangga at kakain ng suman at mangga ng magkasama. Umabot sa 10,000 ang like. May nagkomento, "Gusto ko ring mag-reserve ng puno para sa pangalan ng anak ko. Gusto ko ng puno na may pangalan ko na muntik nang magpakamatay." Umiyak ako at nag-type ng sagot, "Maaari kayong mag-reserve. Sapat ang puno ng mangga para sa lahat." Noong gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko ang hasyenda mangga sa Pampanga na puno ng 2,000 Hapon. Lahat ay naka-t-shirt na may putik, nakangiti ng malapad, nagbibigay ng tango, ngiti kay Lolo Fidel, at kumakain ng suman at mangga sa ilalim ng puno na kanilang itinanim. Nagising ako at alam ko na ang suman at mangga ay hindi lang nagpagaling sa akin at kay Takashi, kundi magpapagaling sa isang buong bansa. At bukas, babalik na kami sa Tokyo. Hindi para magtrabaho, kundi para maghanda na bumalik dito kasama ang 2,000 iba pa. Araw 6. Ang pahayag ng pag-asa. Sa huling araw sa Maynila, nagising ako alas 4 AM. Hindi dahil sa bangungot, kundi dahil sa sobrang excitement kaya hindi ako makatulog. Sa harap ng kwarto ng otel, nakahanay ang mga maleta, ngunit walang nagmamadali. Lahat ay nakangiti, parang bagong silang. Alas 7 AM, 2 asul na double-deck bus ang dumating. Malaki ang nakasulat sa gilid ng bus, "Maraming salamat, Pilipinas," mula sa puso ng 20 Hapon at 2,000 pang darating. Nagbigay ng tango, ngiti ang driver, at nagpatugtog ng Kamusta Pilipinas ng malakas. Kinanta ng mga bata ang buong kanta. Habang papunta sa paliparan, humingi ako ng pahintulot na huminto sa merkado ng Riles ulit. Naghihintay ang nagtitinda ng suman at mangga. Nagbigay ng tango, ngiti hanggang sa yumuko. "Gumawa po ako ng 200 plato ngayon, para po sa mga kaibigan ninyo sa Hapon." Niyakap ko ng mahigpit ang ate, lumuluha. "Ate, sa susunod na taon, may trabaho ka ng buong araw." Ngumiti siya ng malapad. Magtatanim pa po ako ng 10 hectare na mangga para hintayin ang mga kuya Hapon. Alas 8:30 AM, nakarating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ngunit hindi para sumakay ng eroplano, kundi para magdaos ng isang maliit na press conference. Tumayo ako sa harap ng kamera ng 10 local news channel. Sa tabi ko ay si Lolo Fidel, si Takashi at si Yu na may hawak na sign. Ako po si Hiroshi Tanaka, CEO ng isang medical technology na kumpanya mula sa Tokyo.
Formal po akong nag-aanunsyo na sa susunod na taon, dadalhin namin ang 2,000 empleyado upang magtanim ng puno ng mangga sa Pampanga, kumain ng suman at mangga sa merkado ng Riles, at magpagaling ng puso sa Pilipinas. Hindi po kami turista. Dumating po kami para iligtas ang aming buhay. Malakas na pumalakpak ang mga reporter. Sumikat ang flash ng kamera, ngunit nakangiti ako ng malapad. Itinaas ni Yu ang sign na nakasulat, "Suman at mangga, ang gamot sa puso." Nagpatuloy si Takashi. "Muntik na akong mamatay dahil sa stress, pero ang suman at mangga na 40 peso ang isang plato ay nagligtas sa buhay ko." Nagbigay ng tango, ngiti si Lolo Fidel. "Maligayang pagdating po sa lahat sa aking bukid. Walang bayad sa pagpasok, bayad lang po sa mangga." Natapos ang press conference sa loob ng 15 minuto, ngunit kumalat ang clip sa buong mundo sa loob ng 10 minuto. Ang hashtag na Japanese 2000 Mango ay naging top 1 trend sa Twitter sa Hapon, top 3 sa Pilipinas. Alas 10 AM, naglakad kami papunta sa gate ng eroplano. Ngunit hindi gate papuntang Tokyo, kundi papuntang Osaka. Nag-book ako ng stopover sa Osaka para sa isang malaking press conference kung saan inanyayahan ko ang lahat ng Japanese media. Habang naghihintay na sumakay, tumayo ako at tiningnan ang NAIA. Noong una akong dumating, kinamumuhian ko ang traffic, ang init at ang pagiging marumi. Ngunit ngayon, wala na akong nakikita kundi mga ngiti at init. Isang ground staff ang lumapit at nag-abot ng tela na bag. Sa loob ay may 10-pack ng suman at mangga at isang handwritten note. "Pakikain po sa eroplano. Salamat po sa pagmamahal sa Pilipinas. Hinihintay po namin kayong bumalik." Niyakap ko ng mahigpit ang bag, lumuluha. Lumipad ang eroplano. Tumingin ako sa labas. Lumiliit ang Maynila, ngunit lumalaki ang puso ko. Sa eroplano, binuksan ko ang video call sa board ng kumpanya. Lahat ay naghihintay sa screen. Bukas, pagdating ko sa Osaka, mag-aanunsyo ako ng isang malaking pagbabago sa patakaran ng kumpanya. Taon-taon, isasara namin ang kumpanya sa loob ng 1 linggo. Dadalhin namin ang lahat ng empleyado sa Maynila, kumain ng suman at mangga, magtanim ng puno ng mangga at magpagaling ng puso. Kung sino ang hindi sasama, may 1% bawas sa suweldo para sa Mango Tree Planting Fund. Tumawa ng malakas ang board at nagtaas ng kamay. Isinara ko ang video call at tiningnan si Yu na natutulog sa aking mga braso. Bumulong ako. "Salamat anak sa pagpapasaya mo sa akin ulit." Lumipad ang eroplano sa ulap. Pumikit ako. Napanaginipan ko na sa susunod na taon, ang NAIA ay mapupuno ng 2,000 Hapon na may hawak na maleta at sign na nakasulat, "Dumating kami para magpagaling ng puso." Nagising ako. Lumalanding na ang eroplano sa Osaka, ngunit ang puso ko ay nananatili sa Maynila at mananatili roon magpakailanman. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil bukas, tatayo ako sa stage sa Osaka at ipapahayag ko sa buong Hapon na ang Pilipinas ay hindi lang nagbebenta ng suman at mangga, kundi nagbebenta ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. At ako ang unang bumili gamit ang aking buong puso. 1 taon. Pagkatapos, ang pagdating ng 2,000 puso. 1 taon pagkatapos, sa NAIA, Abril 15, ang direct flight mula sa Tokyo ay lumapag alas 6:15 AM. Bumukas ang pinto ng eroplano. 2,000 hapon ang lumabas. Lahat ay naka-yellow na mango t-shirt. Ang dibdib ay may burda na, "Salamat Pilipinas." Ang likod ay nakasulat na, "Dumating kami para magpagaling ng puso." Nakatayo ako sa harap ng arrival gate. Sa tabi ko ay si Lolo Fidel, ang ate na nagtitinda ng suman at mangga, at si Yu na mas matanda na ng 1 taon, may hawak na malaking sign na nakasulat, "Maligayang pagdating, Mango Family 2000." Ang unang lumabas ay ang aking ina, 75 na taong gulang, may hawak na tungkod, ngunit nakangiti ng malawak. "Anak, nandito na si inay." Niyakap ko ng mahigpit ang aking ina, walang tigil ang luha. Sinundan siya ng lahat ng empleyado ng kumpanya. Ang ilan ay nag-isip na magpakamatay, ang ilan ay naghiwalay sa kanilang asawa, ang ilan ay hindi kailanman nakayakap sa kanilang anak. Ngunit ngayon, lahat ay nakangiti. Nagbibigay ng tango, ngiti sa mga airport staff. Ang mga staff ng NAIA ay nakahanay sa magkabilang panig, sumasagot sa tango, ngiti, may light sign na, "Mabuhay, maligayang pagdating sa Pilipinas." 5 tubas ang naghihintay. Ang gilid ng bus ay nakasulat, "Papuntang Hacienda Mangga sa Pampanga."
Habang nasa biyahe, binuksan ng lahat ang bintana. Kinuhanan nila ng litrato ang rice field, ang kalabaw, at ang mga batang Pilipino na kumakaway. Naghihintay ang ate na nagtitinda ng suman at mangga sa pasukan ng bukid. Gumawa siya ng 2,000 plato ng suman at mangga na nakahanay ng mahaba. Nakatayo si Lolo Fidel at tinanggap kami. Maligayang pagdating mga anak. Ngayon, magtatanim tayo ng 2,000 puno ng mangga. Isang tao, isang puno. Pangalanan ninyo ang punong iyon. 30,000 tao ang nakahanay, may hawak na punla ng mangga, pala at water pail. Ako ay nasa unahan, may hawak na unang punla. Pinangalanan ko itong bagong Hiroshi. Hawak ni Yu ang pangalawang puno, Yu, kaibigan ng Pilipinas. Hawak ng aking ina ang pangatlo, inay na nakangiti ulit. Hawak ni Takashi ang pang-apat, buhay na ikalawa. 2,000 tao ang nagsimulang magtanim ng sabay-sabay. Malakas ang tunog ng pala na tumatama sa lupa. Malakas ang tawanan. Malakas ang pag-iyak na naghahalo. Nakatayo si Lolo Fidel, umiiyak. Hindi ko inakala na ang bukid ng mangga ay magkakaroon ng 2,000 tao na umiiyak sa isang araw. Tanghali, kumain ang lahat ng suman at mangga sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nagbigay ng tango, ngiti ang ate na nagtitinda. Libre po lahat ngayon, kasi pamilya ko na po kayo. Isang empleyado ang tumayo. Siya ang taong inutusan kong bawasan ang suweldo noong nakaraang taon. Nagbigay siya ng tango, ngiti sa ate. Ate, akala ko po tapos na ang buhay ko, pero ang suman at mangga na ito ay nagpabuhay ulit sa akin. Hinawakan ng ate ang kanyang kamay. Anak, hindi pa tapos ang buhay. Nagsimula lang, naantala lang ng kaunti ang pagkain ng suman at mangga. Tumawa at umiyak ang lahat. Alas, 3 p.m. Ginanap namin ang seremonya ng pagpapangalan sa bukid. Ang bagong pangalan, Hacienda Mangga ng Hapon, Pilipinas, para sa mga pusong gumaling. Tumayo ako sa bamboo stage at nagsalita sa mic. 1 taon na ang nakalipas, dumating ako rito ng may inis. Kinamuhian ko ang traffic, ang init, ang lahat. Pero ang suman at mangga na 40 peso ang isang plato ay nagbago sa akin, nagbago sa kaibigan ko, nagbago sa kumpanya ko, at ngayon, nagbabago sa 2,000 buhay. Nangangako ako, kada 4 na taon, babalik tayo rito. Magtatanim tayo ng karagdagang puno ng mangga, kakain ng suman at mangga, at ngingiti sa isa't isa. Dahil dito, hindi tayo turista. Pamilya tayo. Pumalakpak ang 2,000 tao. Nagbigay ng tango. Ngiti si Lolo Fidel. Niyakap ako ng ate. Tumakbo si Yu sa stage at sumigaw. Ang Pilipinas po ang aming pangalawang tahanan. Noong gabing iyon, nagdaos kami ng party sa ilalim ng puno ng mangga. Mga mango yellow na ilaw, Filipino folk music na hinaluan ng kantang Hapon, lahat ay sumayaw, nagyakapan, at umiyak. Isang empleyado ang lumuhod sa tabi ng puno ng mangga at tumawag sa kanyang asawa sa Hapon. Mahal, magpakasal ulit tayo. Ang isa naman ay tumawag sa kanyang anak. Anak, patawarin mo ako at hindi kita nayakap. Sa susunod na taon, dadalhin kita rito para magtanim ng puno ng mangga. Tumayo ako at alam ko na ito ay isang himala na ginawa ng hinog na mangga, makapal na gata at bukas na puso. Bago matulog, naglakad ako papunta kay Lolo Fidel. Lolo, sa susunod na taon, 4,000 na kami. Tumawa si Lolo. Palalawakin ko pa ang bukid ng 10 hectare at magtatayo ng paaralan na magtuturo kung paano gumawa ng suman at mangga para sa mga batang Pilipino at Hapon. Niyakap ko si Lolo. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng lugar na tatayuan at sa pagbabalik ng puso ko. Noong gabing iyon, 2,000 tao ang natulog sa bahay kubo sa ilalim ng 2,000 puno ng mangga. Ang hangin ay humihip ng mahina. Ang amoy ng mangga ay kumalat. Nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko na ang mga puno ng mangga na tinanim namin ay nagbunga sa unang taon, 2,000 mangga, matamis at mabango. Tamang-tama para sa 2,000 pusong gumaling. At alam ko na nagsisimula pa lang ang himalang ito. 5 taon pagkatapos, ang paggaling ng isang bansa. 5 taon pagkatapos, ang Hacienda Mangga sa Pampanga ay 50,000 hektar na. Ang mga puno ng mangga ay matataas at malalaki, nakahanay ng walang katapusan. Sa ilalim ng bawat puno ay may maliit na wooden sign na nakasulat ang pangalan ng may-ari. Bagong Hiroshi, gumaling na. Yu, kaibigan ng Pilipinas. Magpakailanman. Inay Tanaka, nakangiti araw-araw. Takashi, ikalawang buhay.
Kada Abril, 50,000 Hapon ang dumadating. Hindi lang mula sa kumpanya ko, kundi mula sa buong Hapon. Ang ibang kumpanya ay sumunod, ang mga paaralan ay sumunod, ang mga pamilya ay sumunod. Nagtatag ang gobyerno ng Hapon ng programa ng Mangga Pilipinas para sa paggaling ng puso. Nagpapadala ng 100,000 na stress out na tao, kada taon libre ang tiket sa eroplano, libre ang matutuluyan, libre ang suman at mangga. Si Lolo Fidel ay 80 na, pero tuwid pa rin ang tindig. Ngayon, siya ay Lolo Fidel, lolo ng lahat ng bata. Ang ate na nagtitinda ng suman at mangga ay mayroon ng malaking factory na nag-export ng ready-to-eat na suman at mangga sa Hapon 1,000,000 kahon kada taon. Ang brand ay Smile Mango. Si Yu ay 16 na, high school sa International School sa Maynila. Mas matatas siyang magtagalog kaysa maghapon. Siya ang tour guide para sa mga batang Hapon. Nagtuturo kung paano magtanim ng puno ng mangga at kung paano ngumiti. Nagbukas si Takashi ng suman at mangga shop sa Tokyo na tinawag niyang Himala ng Pilipinas. Mahaba ang pila araw-araw. Nag-asawa siyang muli at may anak na lalaki na pinangalan ng Mangga. Ako ay retired na. Pero hindi na ako bumalik sa Hapon. Naninirahan ako sa Pampanga at ako na si Tito Hiroshi. Nagtuturo sa mga batang Pilipino at Hapon kung paano gumawa ng suman at mangga. Nagtuturo kung paano ngumiti sa gitna ng traffic. Nagtuturo na ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga numero. Kada umaga, ginigising ako ng pamumulaklak ng mangga. Naglalakad ako papunta kay Lolo Fidel na nakaupo sa ilalim ng pinakamalaking puno ng mangga na sabay naming tinanim. Lolo, may 100 tao na darating ngayon. Ngumiti si Lolo. Mabuti anak. Marami pa tayong espasyo sa bukid. Noong hapong iyon, isang batang Hapon, 12 taong gulang, ang umiiyak sa tabi ng puno ng mangga na katatapos lang niyang itanim. Ang pangalan ng puno ay puno ni tatay na pumanaw. Umupo ako sa tabi niya. Anak, bakit pumanaw ang tatay mo? Sumagot ang bata na nanginginig ang boses. Sobra po siyang nagtrabaho. Na-stress po siya at nagpakamatay. Niyakap ko ng mahigpit ang bata. Ang punong ito ang papalit sa tatay mo. Kada taon, didiligan mo. Lalaki ito kapalit ng tatay mo at magbubunga ng matamis kapalit ng ngiting hindi niya naibigay sa iyo. Tumigil sa pag-iyak ang bata at ngumiti. Noong gabing iyon, nagdaos kami ng isang malaking pagtitipon sa ilalim ng puno ng mangga. 50,000 tao ang nakapaligid. Tumayo ako at nagsalita. 5 taon na ang nakalipas. Dumating ako rito na wasak ang puso. Kinamuhian ko ang lahat, pero ang isang plato ng suman at mangga ay nagbago sa akin. Nagbago sa 2,000, nagbago sa 50,000, at ngayon nagbabago sa buong Hapon. Nalaman ko na ang kaligayahan ay hindi sa pera, hindi sa posisyon, kundi sa ngiti ng nagtitinda, sa kamay ni Lolo Fidel na may putik, sa batang Pilipino na nagbahagi ng suman at mangga sa batang Hapon. Tinuruan ako ng Pilipinas na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa matataas na gusali kundi sa bukas na puso at ang puso ng mga Pilipino ay mas malaki pa kaysa sa karagatan. Pumalakpak ang 50,000 tao. Nagbigay ng tango, ngiti si Lolo Fidel. Niyakap ako ng ate. Tumakbo si Yu sa stage at sumigaw. Ang Pilipinas ay hindi nagbebenta ng mangga, nagbebenta ng pag-asa at binibili namin ito gamit ang aming puso. Noong gabing iyon, nagpalipad kami ng 50,000 sky lantern sa ilalim ng puno ng mangga. Lumipad sila sa langit, nagniningning. Tumayo ako at umiyak. Isang lantern ang lumipad sa harap ko. Nakasulat, "Salamat sa pagpapasaya mo kay tatay ulit." Mula kay Yu. Nagbigay ako ng tango, ngiti sa lantern at bumulong, "Salamat Pilipinas sa muli kong pagkapanganak." Noong gabing iyon, 50,000 tao ang natulog sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay humihip ng mahina. Ang amoy ng mangga ay kumalat. Ang tunog ng kuliglig. Nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko na ang mga puno ng mangga na tinanim namin ay nagbunga sa buong mundo. Lahat ay kumain. Lahat ay ngumiti. At alam ko na nagsisimula pa lang ang himalang ito. 10 taon. Pagkatapos, ang global na hiyas. 10 taon pagkatapos, Naya. Nakatayo ako sa parehong lugar ang lugar na kinamuhian ko noon, pero ngayon ang pinakamamahal ko. Ako ay 56 na taong gulang. Kalahati na ang puti ng buhok ko, pero mas malawak ang ngiti ko kaysa noong 40 ako. Sa tabi ko ay si Yu, 21 na ngayon,
Nagtapos ng medicine mula sa University of the Philippines. Magiging volunteer psychiatrist siya sa Hapon sa larangan ng stress. Si Lolo Fidel, 90 na, nakasakay sa wheelchair pero maliwanag pa rin ang mata. Sumunod ang ate na nagtitinda ng suman at mangga. May hawak na isang kahon ng espesyal na resipe ng suman at mangga, ang resipe na ipinadala sa buong mundo. Ngayon ang 10th anibersaryo ng programa ng Mangga Pilipinas para sa paggaling ng puso. 100,000 Hapon ang dumating. Hindi lang para magtanim ng puno ng mangga, kundi para magdiwang. Tumayo ako sa stage sa Pampanga at nagsalita sa huling pagkakataon. 10 taon na ang nakalipas. Dumating ako rito na walang laman ang puso. Kinamuhian ko ang traffic, ang init, ang sarili ko. Pero ang isang plato ng suman at mangga-mangga mula sa bukid ni Lolo Fidel, gata mula sa ate sa gilid ng kalye, at ngiti ng mga Pilipino ay nagpuno sa puso ko. Ngayon, 100,000 tao ang nakatayo rito dahil ang Pilipinas ay hindi nagbebenta ng mangga, nagbebenta ng pag-asa. Nalaman ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi sa pera, hindi sa posisyon, kundi sa kamay na may putik, sa ngiti sa gitna ng ulan, sa pagbabahagi ng isang plato ng suman at mangga sa isa't isa. Tinuruan ako ng Pilipinas na ang tao ay hindi ipinanganak para makipagkumpetensya, kundi para kumonekta. At ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa isang ngiti at nagtatapos sa pusong gumaling. 120 ang tao ang tahimik at pagkatapos ay malakas na pumalakpak. Umakyat si Yu sa stage, may hawak na mic at nagsalita ng matatas sa Tagalog. Ipinanganak po ako sa Hapon, pero lumaki po ako sa Pilipinas. Nalaman ko na ang kaligayahan ay hindi nabibili, kundi na ibabahagi. Ngayon, pupunta ako sa Hapon upang sabihin sa mga Hapon na kung nalulungkot ang puso ninyo, magtanim kayo ng puno ng mangga. Kung malungkot ang puso ninyo, kumain kayo ng suman at mangga. Kung wasak ang puso ninyo, yakapin ninyo ang mga Pilipino. Dahil dito, hindi tayo estranghero, pamilya tayo. Nagbigay ng tango, ngiti si Lolo Fidel, umiiyak. Salamat anak sa paggawa sa bukid ko na heart farm ng mundo. Itinaas ng ate na nagtitinda ng bag. May 100,000 plato po ako ng suman at mangga, ngayon libre po sa lahat. Kumain kayo at ngumiti. Noong gabing iyon, 100,000 tao ang nagpalipad ng 100,000 sky lantern. Lumipad sila sa langit, nagniningning sa buong Pampanga. Tumayo ako, niyakap si Yu, niyakap si Lolo Fidel, niyakap ang ate, at bumulong. 10 taon na ang nakalipas. Inakala ko na ang himala ay ang emergency landing. Pero ang totoo, ang himala ay ang puso natin na piniling magbukas. Isang lantern ang lumipad ng pinakamataas. Nakasulat, "Salamat Pilipinas sa pagpapasaya mo sa 100,000 hapon ulit at ngingiti pa kami magpakailanman." Nagbigay ako ng tango, ngiti sa kalangitan, sa lupa, sa lahat ng Pilipino, at alam ko na ang himalang ito ay hindi nagtapos, kundi kumalat sa buong mundo mula sa isang plato ng suman at mangga, patungo sa 100,000 puso at milyon-milyon pa. Ako si Hiroshi Tanaka, ang taong kinamuhian ang Pilipinas. Ngayon ay mas mahal ko ito kaysa sa sarili kong bayan. At ito ang tunay na himala, ang himalang tinawag na puso ng Pilipino.